Maghahanap ka ng gaming phone at syempre, gusto mong masulit yung pinaghirapan mong pambili, tutulungan kitang pumili. Ito yung mga sulit gaming phones na marerecommend ko ngayong 2024 at pag-uusapan natin mula flagship hanggang entry level. Pero bago ang lahat, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so wag na natin pagtagalin at umpisahan muna natin sa flagship. Actually, mas marami ng konti yung flagship gaming phones ngayong taon. Hindi dahil mas marami ng brands ang gumagawa, ROG and Red Magic pa rin yung naglalaban dyan. Pero this year kasi, dalawang ROG phones ang meron. Nung January, nilabas nila ang ROG Phone 8 series. Tapos sa November 19 naman, ilo-launch na rin kaagad yung bagong ROG Phone 9 series na may bagong Snapdragon 8 Elite chip. Ang Red Magic naman, halos ganun din. December last year, lumabas yung Red Magic 9 Pro. 7 months later, sinundan na rin kaagad ng Red Magic 9S Pro. At nitong October, may mga teasers na rin silang nilabas sa Facebook page nila about the Red Magic 10 Pro with also the new Snapdragon 8 Elite chip. So, kung flagship gaming phone ang hanap mo ngayon, wag ka munang bibili kasi ang pinakamagandang gawin ngayon, mag-antay ka muna sa mga reviews kung magiging maganda yung performance ng mga paparating na Snapdragon 8 Elite na gaming phones. Subscribe kasi susubukan kong makakuha ng parehong ROG 9 and Red Magic 10 Pro and let me know na rin sa comments kung anong pambato nyo sa dalawang brands na to. Ngayon, kung hindi ka na talaga makapag-antay, ang available ay ang ROG Phone 8 series and the Red Magic 9S Pro. Now, siguro yung iba sa inyo napanood na rin yung video ko about sa ROG Phone 8. May na-encounter akong issue sa air triggers nun. May downgrade din kasing nangyari dyan at naging hard pressed na, so hindi ko na-enjoy yung feature na yan. Sa ibang mga aspeto, lamang naman ng ROG kumpara sa Red Magic. Battery, camera, build quality, accessories, user interface, and may local warranty rin ng ROG. So, take note nyo yan kung bibili kayo. Pero ang panlaban naman nitong Red Magic 9S Pro ay yung presyo. 37k lang naka-flagship gaming phone ka na dyan. Yan yung base model nila, 12256. Samantalang yung same configuration sa ROG Phone 8, nag-price drop na rin naman, pero mas mahal pa rin ng 10,000 pesos. 47k para sa base model. So, kung ako ang may budget at ako yung bibili, mas pipiliin ko itong Red Magic. Kasi nga, 37k na lang. Solid din naman yung specs, talagang panlaban at flagship gaming phone talaga. Tsaka, isa rin kasi sa mga rason kung bakit ako kukuha ng ganitong klase ng phone ay yung shoulder triggers. So, kung magbabayad ako ng mahal, dapat walang issue dito. Now, doon naman tayo sa mga below 30k ang presyo. At yes, namamayagpag pa rin dito ang Poco. Kung gamer ka, malamang eto rin yung tinitignan mo. At ang good news, mas malaki pa yung binaba sa presyo ngayon. So kung nag-aantay-antay ka pa, baka oras na. Poco F6 Pro from 27k, bumaba na yan ng 20,000 pesos para sa base 12256 variant. At grabe na yung performance na makukuha mo para dyan. Snapdragon 8 Gen 2 with over 1.4 million Antutu benchmark score, LPDDR5X memory, and UFS 4.0 storage. Maayos mo nang mararan yung mga demanding games dito at maganda rin naman kasi talaga yung ibang mga aspeto like yung display. Flat display, AMOLED, ganda ng colors. May option din tayo na gawing W Quad HD Plus yung resolution. Kung gusto mo, smoothness, 120Hz refresh rate, and yan lang din naman yung supported ng karamihan sa mga games. Bihirang-bihira pa yung may support sa 144 or 165Hz. 480Hz na touch sampling rate is also goods na rin kahit pa competitive gamer ka. Actually, yung Infinix phone na ginamit sa Mobile Legends Tournament, 360Hz touch sampling rate lang din naman. Speakers, one of the best din na makukuha natin sa ganitong price. Super bilis lang ding mag-charge, 120 watts. So, wala pang 30 minutes yung charging time. Downside nga lang dito yung battery life. I mean, okay na battery life naman kung casual use lang. Enough yan para sa isang buong araw. Pero kung gaming kasi, lalo na pag mga demanding games na, mabilis lang din niyang mauubos. So, mas maganda pa sana kung meron na rin tong bypass charging. Sa thermals naman, umiinit din to. Actually, umabot nga ng 46 degrees Celsius nung nag-game test tayo. So, mainit din talaga at kailangan ng phone cooler sa matagalang gaming. However, ganun din naman kasi yung sitwasyon kahit sa mga high-end gaming phones.
Mas mainit pa nga itong Red Magic tsaka yung ROG. Now, flagship phone din naman ng Poco itong F6 Pro. At kung performance lang talaga ang pag-uusapan, flagship level na rin naman yung makukuha mo dito. Yun nga lang, syempre may mga gaming features din, yung mga high-end gaming phones like shoulder triggers, bypass charging, yung design and aesthetics, tsaka yung pang-gamer na user interface. So syempre mas okay pa rin kunin tong mga to kung may budget ka, pero kung pasulitan lang, masulit yung pera mo dito. Isa ring sulit yung Poco F6 kasi from 22K, pwede na lang din nating mabili yan for just 16,000 pesos. Para yan sa base 8256 variant, pero kung bibili ka nito, I suggest na yung 12,512 na. Kasi 1K na lang yung idadagdag mo, madodoble na yung storage mo, at may plus 4GB na rin yung physical memory. 25K yung SRP pero 17K na lang kapag naka-promo. Snapdragon 8S Gen 3 naman yung chipset dito na sa totoo lang, very close lang din sa performance na kayang ibigay ng Snapdragon 8 Gen 2 ng F6 Pro. Yung RAM and storage, UFS 4.0 and LPDDR5X din naman. Nag-run ulit ako ng latest version ng Antutu benchmark sa parehong F6 and F6 Pro. Pareho na ring updated yung softwares nitong dalawa at very close pa rin yung scores na nakuha nila, so malakas din talaga itong non-Pro Poco F6. Display and speakers, panalo rin for the price. Actually, one of the best nga rin sa ganitong presyo. Suabe, responsive, mataas yung resolution, good outdoor visibility at 2,400 nits na peak, at naka-Corning Gorilla Glass Victus pa. Battery life, same comment lang dun sa F6 Pro, sakto lang. Wala rin niyang bypass charging, so bumawi na lang din sa mismong charging speed. At sa thermals naman, umabot din to ng 46 degrees, so magre-recommend din ako ng phone cooler sa matagalang gaming. Now, nung unang labas nitong Poco F6 series, sinabi ko na kung praktikalan lang, mas practical kunin itong Poco F6 kumpara dito sa F6 Pro. Pero ngayon kasi, mas bumaba na yung price gap nitong dalawa. 3K na lang, naka-Pro version ka na. And sure, kung talagang performance lang yung titignan natin, very close pa nga rin tong dalawa. Pero para sa akin, worth it yung 3K na idadagdag mo kasi mas maganda talaga itong Pro sa iba't ibang mga aspeto. Mas magandang camera, mas mabilis mag-charge, mas premium yung build at iba pa. Now, alternatives para sa 17K to 30K na price, sakaling ayaw mo talaga ng Poco, honestly, kung 2024 phones lang talaga yung pagpipilian, best na tong mga to. Medyo mahirap mag-recommend ng iba since gaming nga yung focus nitong video natin ngayon. Performance-centric phones kasi itong mga Poco phones at yung ibang mga kalaban nito, mga camera-centric phones na. So, kung alternatives, una pwede dyan yung mga China ROM phones. Make sure na lang na alam mo yung mga cons bago ka bumili. Like, for example, yung walang local warranty support, may mga i-install at i-uninstall tayong apps, etc. etc. Wala namang mahirap gawin sa mga yon, pero nood na lang din muna kayo ng mga reviews at soon, susubukan din natin gawan yung mga yan. Kung ayaw mo rin ng mga China ROM phones, isang option din yung mga old flagships. Kahit na yung mga last year's flagship lang, malaki na yung binababa sa presyo. Lalo na kung segunda mano. Problema naman dito, syempre, kailangan marunong kang mag-check ng phone. Only testing mo muna bago mo bilhin. Or mas maigi nga kung makakapagsama ka ng marunong talagang mag-check bago ka bumili. And also, most probably, wala na rin yung warranty or kung meron man, saglit na lang din. Bago tayo magpatuloy, singit ko na rin yung mga tablets. Kung mga less demanding games lang naman, pwedeng-pwede pa ang Xiaomi Pad 6. 12,499 pesos na lang yung 6128 niyan. Pero syempre sa panahon ngayon, mas okay kung higher variant pa yung makukuha nyo para hindi na rin kayo kapusin. Sulit tablet yan hanggang ngayon and magaganda rin yung mga accessories sakaling gusto nyo ng isang buong setup. So ilalagay ko na lang din yung link ng review ko dyan sa my description. Tapos kung flagship gaming tablet naman, Red Magic Nova. Up na rin yung review natin para dito. Snapdragon 8 Gen 3 yung chipset niyan. So, flagship performance talaga. Ganda ng design. Red Magic na Red Magic. Maganda yung thermal. So, pwedeng-pwede sa mga long gaming sessions. Kahit pa mga graphic-intensive games. Emulators, syempre, pwedeng-pwede rin. At ang ganda rin ng presyo. Minsan nakikita ko to ng 32,000, 33,000 pesos. And sure, pwede ka na rin mag-iPad sa ganung price. Pero kung nasa Android talaga yung mga lalaroin mo, eto yung solid na pwede mong mabili ngayon. Now, doon naman tayo sa under 15K na presyo. At dito, may itatapat naman tayo sa Poco. Well, best deal pa rin para sa akin dyan. Siyempre, yung Poco X6 Pro na
mas grabe pa ngayon. From 17,000 pesos kasi, pwede na lang nating mabili ito ngayon for just 12,000 pesos. Sa best phones ng mid-year 2024 video natin, sinabi ko na ito yung pinakasulit ng taon so far. 11 months after nitong i-launch, ganun pa rin yung sitwasyon dahil pababa ng pababa yung price. Isipin mo, 12K na lang yung brand new tapos naka 120Hz AMOLED ka na rin, panalo for watching videos yan, good sounding speakers, decent camera na rin, lalo na kung makukuha mo nga ng 12K. Sa mismong performance, lagpas 1 million din yung Antutu benchmark score gamit yung Dimensity 8300 Ultra na chipset. Ulitin ko lang, baka hindi nyo narinig, 12K mo, makaka 1.3 million Antutu benchmark score. So kung may budget ka na kahit 10,000 pesos, mangutang ka na lang. De seryoso, mag-ipon na lang tayo ng 2K para pangdagdag kasi ibang level to kumpara dun sa mga 10K phones na usually naka Helio G99. Mahigit doble yung upgrade sa performance for just a 2,000 peso price difference. Of course, may mga pros and cons pa rin, so I suggest na panoorin nyo rin yung full review video namin para dyan, para mas alam nyo yung bibilin nyo. But 12K para sa ganitong klase ng phone, feeling ko hindi ko na kailangang sabihin at alam nyo na rin sa sarili nyo kung sulit to o hindi. Iba pang gaming phone na pwede rin under 15K, Infinix GT20 Pro. Hindi pa binababa ng todo yung presyo nito. 14K pa rin yung pinakamababang promo na nakita ko, pero sulit din to sa ganung presyo. Naka-AMOLED display na rin, 144Hz refresh rate, speakers, maganda na rin para sa ganitong klase ng phone. Battery life, sakto lang, charging, mabilis. At sa mismong performance, naka MediaTek Dimensity 8200 Ultimate at almost 1 million na rin yung Antutu benchmark score. So, malakas na rin talaga para sa ganitong price. Very smooth sa mga less demanding games like ML, CODM. Genshin, pwede na rin. Ibaba na lang natin yung settings for a more stable performance. Umiinit din, so make sure na may phone cooler ka sa mabibigat na games. At alam ko, nagbibigay pa rin naman sila ng Infinix Gaming Kit. Free phone cooler kapag may promo, so check nyo na lang din. At yes, mas malakas pa rin itong Dimensity 8300 Ultra nitong X6 Pro, pero may mga lamang din naman yung GT20 Pro. Una dyan yung bypass charging, which is important sa mga gamers dahil mabilis ding malulobat yung phones natin sa mga games. Mas malinis din yung software nitong GT20 Pro kasi may sariling version to ng XOS. Bale, ito yung version na walang ads and walang bloatwares. Also, andyan din yung feature na frame interpolation na para sa akin okay ding ma-experience kung gamer ka. And kung kino-consider mo rin yung look sa pagpili ng phone, mas pang gaming yung itsura nito kumpara sa X6 Pro. So overall, sulit din ang GT20 Pro at magandang option din under 15K. Para sa akin, mas panalong deal pa rin itong X6 Pro, pero hindi naman ibig sabihin yan, hindi na sulit yung GT20 Pro. Kasi kung titignan mo, ang daming brands na gumawa ng phones sa ganitong presyo, so marami pa rin tong tinalo. Para sa akin klaruhin ko lang na para sa akin. So sa dami ng tinalo niya, sulit din talaga siya. Nagkataon lang na hindi siya yung pinaka. Okay, so doon naman tayo sa under 10K na price at dito meron tayong bago, pero ulitin ko lang na kung 10K yung budget mo, isasuggest ko na mag-ipon ka pa, dagdagan mo pa, and go for the Poco X6 Pro. Pero kung hindi na talaga kayang dagdagan o di kaya nasa 9 to 8K budget ka lang, mas makakatipid ka pa. Kasi itong bagong Tecno Spark 30 Pro Optimum Pride Edition, eto na naman tayo, baka akala nyo na naman, seryoso ako dun sa Optimum Pride. Minsan nagjo-joke din ako. Itong Spark 30 Pro ay nasa 5,999 lang sa early bird promo. Now, ilang araw pa lang sa amin to, so hindi pa talaga kumpleto yung testings ko para ilatag yung mga pros and cons. Pero nakapaglaro na ako ng games, nakapag-benchmark na rin. So, ito yung makukuha natin sa 5 to 6K na price. 120Hz, 1080p AMOLED flat display. Diyan pa lang panalo na. Vibrant colors, deep blacks, smooth and responsive. Maliwanag din, tapos sinamahan na rin ng good sounding stereo speakers. 5,000 mAh yung battery at dahil nga power efficient yung chip, inaasahan kong maganda rin yung magiging battery life. Yung Infinix Hot 50 Pro Plus na ginawan din natin ng video last time, maganda yung resulta sa PCMark battery test at almost same specs lang yun dito. At sa performance naman, MediaTek Helio G100 yung chip. Same lang talaga to sa Helio G99 pero sa ganitong price, isa pa rin to sa maganda natin pwedeng mabili. 6K mo, 8GB na rin yung physical memory, 256GB na storage, UFS 2.2 na rin. Ang Antutu benchmark score ay over 400,000 points. So palag-palag na rin dito yung mga less demanding games like ML, HOK, Call of Duty, Pokemon Unite, Wild Rift at iba pa. Syempre hindi para asahan sa mga graphic intensive games like Genshin. At eto
may mga tao kasi na sobrang demanding din, mas demanding pa sa Genshin, na tipong 6K, 7K budget, tapos ang gusto 60 FPS sa mga demanding games. Wala pa po tayo sa ganun. So, gusto ko lang klaruhin na budget phone na itong pinag-uusapan natin. Kasi for sure may magko-comment na gaming phone tapos G100 lang yung chipset. May mga ganun talaga. So, dito, inaayon ko sa presyo yung pagpuna at sa 6K, 7K na price, sobrang siksek ng phone na to. So, abangan nyo rin yung full review ko after ko pang matest ng ilang araw. Below 5K, para kompleto na rin tong video natin, ITEL RS4. Now, sa below 5K naman, sasabihin ko ulit yung sinabi ko kanina, na kung kaya mo pang i-stretch yung budget mo, dagdagan mo na lang para sa 6K promo ng Tecno Spark 30 Pro. Pero kung limited lang talaga, pwede mong piliin itong ITEL RS4. Pinaka-noticeable na downgrade dito kumpara sa Spark 30 Pro ay yung AMOLED display and yung resolution. So, ibang experience din talaga siya. Pero at least, pagdating naman sa performance, close lang. Kasi Helio G99 na rin yung chipset na gamit dito sa RS4. So, smooth gameplay na rin yung makukuha natin sa mga games like Mobile Legends. Yung last promo na nakita ko dito, 4,800 pesos lang. Tapos naka 12 gigs na RAM. Tapos 256 gigs na storage na rin. So, palong-palo din talaga tong ITEL at sulit na sulit pa rin para sa ganung presyo. Okay, so yun na lahat ng mga gaming phones na marerecommend ko ngayong 2024. Pwede nyo tong kunin ngayong 11/11 sale, pero most probably, eto rin naman yung magiging sulit at magbabagsak presyo pa sa mga susunod na buwan. Links kung saan pwedeng makabili nasa description lahat. So, click nyo lang yan. Para sa mga may gusto ng high-end flagship gaming phones, again, best to wait for the new Snapdragon 8 Elite gaming phones, ROG Phone 9 and Red Magic 10 Pro. Mid-range, Poco pa rin since sila talaga yung gumagawa ng performance-centric phones and malakas magbagsak ng presyo. Tapos sa budget phones naman, abangan nyo rin yung full review ko about the Spark 30 Pro. Sulit TV, click mo lang to. Sulit chargers, eto naman yung marerecommend ko.